Yo, what's up mga parikoy? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. At sa araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng ilaw or yung bukilya natin. So ngayon napakaraming spare namin sa barko kasi nga pag nasa barko ka, bihirang bihira kayo makadikit sa lupa. So kung kailangan nyo lang ng mga spare, ayan dyan ay pwede nyo kaagad magamit. So dito mayroon kaming 3 box ng fluorescent lamp. So ayan mga pare ko, may nakuha tayo ngayong isang spare. So bago natin ito dalhin doon sa ating pagpapalitan, ay i-check muna natin siya kung ito ba ay walang sira. Kasi nga matagal na kasi itong mga spare namin dito. So ngayon titingnan muna natin. So ayan, bagong bago pa siya tingnan. At syempre hindi pa siya sunog kasi hindi pa siya nagamit. So ayan, pwede itong ikabit doon sa ating pagpapalitan ng ilaw. Ngunit bago natin ito ikabit doon sa ating pagpapalitan ng ilaw mga pare ko, ay ituturo ko muna sa inyo kung ano nga ba ang 3 major components ng ating fluorescent lamp at kung paano siya gumagana. So kung interesado kayo sa video na ito mga pare ko, ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ngayon isusulat natin mga pare ko yung 3 major components ng ating fluorescent lamp para siya ay mapagana o para siya ay mapaandar, at kung paano natin ito ikakabit kung sakali mang may masirang isa dito. So ngayon yung unang bahagi ng ating component mga pare ko ay yung ballast. So itong ballast mga pare ko, ito yung nung araw nakakatuwang isipin na kinukuha na natin ito ng bakal o di kaya yung bronze para ipagbenta natin. So yan yung ballast. So pangalawa naman mga pare ko, yung ating fluorescent lamp. Syempre alam na natin yan, yun yung nagbibigay ng ilaw, fluorescent lamp. So yung panghuli naman, yung tinatawag natin na starter mga pare ko. At sa puntong ito mga pare ko ay iguguhit na natin yung ating wiring diagram ng ating fluorescent lamp or yung ating fluorescent system. Since yung ating kuryente mga pare ko ay nanggagaling sa alternating current, ay automatic kukuha tayo ng isang linyada dito. So basically mga pare ko, ang pinakatrabaho lang naman ng ating ballast, itong ginuguhit ko ngayon, ay ang mag-regulate ng current papunta sa ating lamp mga pare ko, para mabigyan niya ito ng sapat na voltahe upang mapaandar yung ating fluorescent lamp at hanggang sa kanyang kasalukuyan na pag-operation mga pare ko. Wow! At ayan, meron na tayong isang linyada ng kuryente. So ngayon, dito natin siya ipapasok o i-connect sa ating tinatawag na fluorescent lamp. So sa fluorescent lamp natin mga pare ko, kung nakikita nyo kanina, ay meron siyang dalawang kamay or yung dalawang paa niya na itutusok natin sa magkabilaang kuryente. So sa loob ng ating fluorescent lamp mga pare ko ay merong low pressure mercury vapor gas. So nagbibigay ito ng discharge lamp para mapalabas na yung fluorescence para mag-produce siya ng ilaw mga pare ko. Nice. So ngayon naman mga pare ko, yung isang kamay ng ating fluorescent lamp ay magko-connecta tayo ng wire dito papunta sa ating time delay switch or yung mas kilala natin sa tawag na starter mga pare ko. So pagkatapos, yung isang kamay naman ng ating starter ay magkukonekta din sa isang kamay ng ating fluorescent lamp mga pare ko. Gayong na-connect na natin mga pare ko yung ating fluorescent lamp sa starter niya, ay yung huling kamay ng ating fluorescent lamp ay mapupunta na sa ating line 1 at yung isa naman ay sa line 2 mga pare ko. So ganyan lang yung basic ng ating wiring diagram mga pare ko na gagawin natin sa ating pagpapalit mamaya. At sa puntong ito mga pare ko ay pupuntahan na natin yung ating pagpapalitan ng ilaw. So 3 components lang ang pwede nating tingnan at makikita na natin kung ano nga ba yung mali, kung bakit hindi na nailaw yung ating fluorescent lamp dito mga pare ko. Ngayon ay nandito na tayo sa ating Z-Peller room or yung bahay ng ating propeller mga pare ko. So ayan, ito yung kanyang pinakabahay at syempre nagiging storage na rin namin. So kung nakikita nyo mga pare ko, ito yung pagpapalitan natin ng ilaw. So yung ating fluorescent lamp dito siguro nasunog na kasi nga hindi niya mapailaw.
So mamaya titingnan natin at babaklasin natin ito para makita natin kung ano nga ba yung merong mali sa tatlong components dito mga parekoy. So ayan, natanggal na natin sa mga parekoy at ngayon ay kukumpara natin siya sa ating dinalang spare kung magkapareho nga ba ang sukat ito, kasi yung aming tatlong spare na fluorescent lamp doon ay magkapareho ang haba, ngunit magkaiba naman yung sizes. So hindi tayo masyadong kabisado dito mga parekoy kasi nga hindi naman tayo nag-aaral ng electrotechnical officer. At least naman ay may idea tayo kung paano natin papalitan yung ating mga ilaw. So ngayon napapansin natin na yung ating dalang spare ay hindi hamak na mas malaki sa ating pagpapalitan ng ilaw. So ngayon papalitan natin ito at mayroon naman tayong maraming spare. So kanina may nakita akong kapareho na fluorescent lamp sa ating pagpapalitan. So ngayon susubukan natin itong kuhanin para ipagpapalit natin sa brand na ito. So ayan, Dachshund siguro yan. So yan yung spare natin nga hanapin doon. At ayan mga parekoy, so kanina may nakita ako ditong spare kung saan Dachshund din yung brand. So ngayon titingnan natin kung pwede pa ba itong pakinabangan o kung bago pa ba ito. Kasi nga yung bago kami sumampa dito, nakita namin yung mga spare nila ay nagsama-sama na, yung mga bago at saka pinagpapalitan. So itong nakita ko, so kapareho siya ng brand nung ating papalitan, so Dachshund. So posibleng bago pa ito kasi nga nakalagay pa siya sa kanyang ano to, yung karton niya. So posibleng pwede pa itong magamit. So susubukan natin siyang ikabit doon mamaya. So para makasigurado na din tayo mga parekoy ay magdadala na rin tayo ng ating starter, kasi nga siguro yung starter doon posibleng masisira na kasi nga matagal na din yung hindi napapalitan. At andito na ulit tayo mga parekoy. Since alam naman natin yung ating dalang spare ay magkapareho sa ating pinapalitan, ay pwede na itong ikabit kasi nga magkapareho talaga sila ng sukat dito. So ngayon susubukan natin siyang ikabit para malaman natin kung fluorescent lamp nga ba yung sira dito. Kasi pag alam naman natin na napalitan yung fluorescent lamp, syempre aandar ito. So kung hindi ito aandar, posible yung sira dito nasa ballast or yung sa ating starter. So ayan, mapapansin nyo na bagong bago yung ating fluorescent lamp, ngunit ayaw pa rin niyang umandar. So posible dito ay yung sira na naman ay nasa starter o di kaya sa ating ballast. So ngayon may dala naman tayong starter at papalitan natin ito. So ngayon tinesting natin yung starter at ayaw niya talaga. Siguro luma na yung starter dito kaya hindi niya kayang mapa-start yung ating circuit. So i-try muna natin mga parekoy na kalikutin yung ating lumang starter, baka maluwang lang yung pagkakalagay nito. So ayan mga parekoy, sa konting galaw ko lang ay nasira na talaga yung pinaka-cover niya. So siguro wala na talaga sa ayos yung ating starter. So kailangan na talaga natin itong palitan. So ngayon nahulog pa yung pinaka-cover niya. So medyo mahihirapan talaga tayo magpalit dito mga parekoy, kasi nga wala na yung hawakan niya. So kailangan muna nating tanggalin yung ating fluorescent lamp ulit mga parekoy para matanggal natin ng maayos yung ating starter dito. So ngayon may dala naman tayong dalawang spare ng ating starter at pwede natin itong mapalitan. So yan yung sinasabi ko sa inyo na dalawang paa ng ating starter. So sana nga mga parekoy na yung sira lang naman ng ating fluorescent system dito ay yung ating ano lang, yung starter na lang, kasi pag sa balas ito mangyari mga parekoy ay syempre di na natin alam itong kung paano gawin ito at magtatawag na tayo ng technician o yung electrician talaga dito mga parekoy. So ngayon tatanggalin lang muna natin yung ating fluorescent lamp at kukunin na natin yung ating sira para mailagay naman natin yung ating bagong spare mga parekoy.
So ayan yung sira natin na starter mga pare ko. So ngayon susubukan natin itong kalikutin para matanggal siya at may kabit natin yung ating bagong starter mga pare ko. At ayun na nga mga pare ko, natanggalan natin yung ating lumang starter. So ngayon ikakabit natin yung ating bagong starter. At sana naman ay aandar na ito mga pare ko. At hopefully yung starter na lang yung sira dito. Kasi pag yung ballast na nga ang sira mga pare ko, gaya ng sinasabi ko kanina, ay mahirapan tayo dito. Kasi nga di natin alam kung paano gumawa ng ballast. So ngayon kakabit natin yung ilaw at sana nga gagana na mga pare ko. At ayan na nga mga pare ko, so nakita natin na dalawa pala yung sira ng ating tatlong major components ng ating fluorescent system mga pare ko. So kanina nakita natin na sira na talaga, nasunog na yung kanyang fluorescent lamp. So pinalitan natin. So ngayon di pa rin umandar, pinalitan natin yung starter. At ngayon makikita nyo na umandar na talaga siya. So ngayon may idea kayo mga pare ko na yung sira natin kanina ay dalawan, kung saan yung ating fluorescent lamp at saka yung ating starter. So hanggang dito na lang ulit ako mga pare ko. Naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon. At huwag nyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel natin. At syempre mag-comment na rin kayo mga pare ko, para naman maibahagi ko pa sa inyo kung ano pa yung pwede kong natutunan o pwede kong maibigay sa inyo na idea sa mga trabahong barko. Maraming salamat sa inyo mga pare ko. Peace.